Nagsisimula ang pelikula sa masiglang kalye ng Paris, kung saan naghahanda ang mga tao para ipagdiwang ang Bastille Day. Biglang lumitaw ang isang hubad na babae, nakakuha ng atensyon ng lahat. Nasa gitna ng karamihan si Michael Mason, isang matalinong Amerikanong pickpocketer, habang abala ang lahat, mabilis niyang ninakaw ang mga pitaka, telepono, at iba pang mga bagay mula sa mga tao. Malalaman natin na nagtutulungan ang babae at si Michael, at binayaran niya ito ng 300 euros para magdulot ng kaguluhan. Kasunod, makikita ang ahente ng CIA na si Sean Breyer. Nasa problema siya matapos masira ang isang misyon, at tinatanong siya ng kanyang mga amo tungkol dito. Kinukutya nila siya dahil hindi niya nailigtas ang isang kasamahan. Pero ipinagtatanggol ni Sean ang sarili, sinasabing nagtataya siya ng panganib para matapos ang misyon. Pagkatapos ay makikita natin ang isa pang karakter, si Jean, na may masamang balak. Nagtago siya ng bomba sa loob ng isang teddy bear at sinabi sa kanyang kasintahan na si Zoe na palihim na ilagay ito sa isang opisina sa French Nationalist Party. Samantala, mabilis na ibinente ni Michael ang mga ninakaw na gamit sa isang lalaki na nagngangalang Baba at nakakuha ng 900 euros para sa mga ito. Sa parehong oras, patungo si Zoe sa opisina na may hawak na teddy bear sa likuran niya. Itinanong ni Zoe ang bomba ayon sa plano, pero habang aalis na siya, biglang pumasok ang mga tao sa opisina. Dahil dito, nagbago ang isip niya, at nagpasya siyang ihinto ang misyon. Sa labas, pinapanood ni Michael si Zoe na kinakabahan habang kausap niya sa telepono ang kanyang kasintahan. Iniisip niyang may mahalagang dala ang babae, kaya ninakaw niya ang bag at tumakbo palayo. Hindi alam ni Michael na nasa bag ang bomba at telepono ni Zoe. Maya-maya, nang tawagan ni Jean si Zoe, sinagot ni Michael ang tawag. Nakarinig si Jean ng boses ng lalaki, kaya ibinaba niya ang tawag, at si Michael, na walang kamalay-malay sa bomba, ay iniwan ang bag sa kalye. Habang papalayo siya, sumabog ang bomba, at napatay ang 4 na inosenteng tao. Nagkagulo pagkatapos ng pagsabog, at tumakbo palayo si Michael sa lugar ng pangyayari. Kahit na hindi na itanim ang bomba sa dapat nitong paglalagyan, nagdulot ng takot sa lungsod ang pagsabog. Si Rafi, ang nasa likod ng pag-atake, ay nagpadala ng banta sa pamahalaan ng France, nagbabala ng higit pang pag-atake sa loob ng 36 na oras. Bilang tugon, tinanong ng mga reporter si Victor. Tiniyak niya sa kanila na mahuhuli ang mga umaatake at nangako na itutuloy ang parada ng Bastille Day ayon sa plano. Naitala ng surveillance unit ng CIA ang larawan ni Michael mula sa isang security camera at ibinahagi ito sa CIA at Interpol. Nalaman nila na si Michael ay isang pickpocketer na may magulo na nakaraan. Ipinanganak siya sa Las Vegas sa isang casino boss at isang realtor. Pero pagkatapos magkaroon ng malaking utang sa pagsusugal ang kanyang ama, huminto si Michael sa pag-aaral at nagsimulang gumawa ng krimen, at sa huli ay napunta sa France. Ibinigay sa ahente ng CIA na si Sean Breyer ang gawain na palihim na arestuhin si Michael at ibigay siya sa mga awtoridad ng France. Samantala, nasa bahay si Michael, nag-aalala at nanonood ng balita. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kanyang larawan na ipinapakita sa telebisyon bilang isang hinahanap na kriminal na responsable sa pagsabog ng bomba. Kasabay nito, nadama niya na papalapit na ang mga awtoridad, kaya nagmamadali siyang tumakas mula doon. Sa kasamaang palad, napansin siya ni Sean na tumatakbo palayo, at nagsimula ang isang mahabang habulan. Ginagawa ni Michael ang kanyang makakaya para makaiwas sa bihasang operatiba, pero sa huli, nahuli rin siya. Pagkatapos nito, dinala siya sa isang silid at tinanong tungkol sa kanyang layunin sa pagbobomba. Aminado si Michael na ibinato niya ang bag, pero hindi sa kanya iyon. Ninakaw niya ito sa isang babaeng may suot na blonde wig na nagngangalang Zoe. Ibinigay niya rin ang mobile phone ni Zoe na ninakaw niya bago ang pagsabog. Medyo nag-aalinlangan si Sean sa kwento, kaya para masubukan ang kanyang mga kasanayan, hiniling niya kay Michael na magnakaw ng bulsa ng kanyang wallet. Tulad ng inaasahan, matagumpay na nagawa ito ng manloloko ng walang kahirap-hirap. Sa bahay ni Jean, nag-aalala si Zoe. Nilibang siya ni Jean at iminungkahi na umalis siya sa Paris, sinabing hindi siya pakakawalan ng kanyang amo. Samantala, nagpa siya sina Rafi at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa bahay ni Jean para hanapin si Zoe.
Sinundan nila ang signal ng kanyang telepono, na walang kamalay-malay na kay Sean at Michael na ang telepono. Nang makarating si Rafi sa lokasyon na nagkukunwaring isang mailman, nakaramdam ng problema si Sean at naghanda para sa engkwentro. Gayunpaman, madaling nadaig siya ng mga masasamang tao at binugbog siya, kaya tumakas sila mula sa lugar ng pangyayari. Pagkatapos ay nagulat si Sean sa kanyang superior na si Tom at nagpa siya na hanapin si Zoe para maunawaan ang mas malaking katotohanan sa likod ng insidente. Sa ibang lugar sa kanyang opisina, naabisuhan si Victor tungkol sa lokasyon ng mga tagagawa ng bomba, pagkatapos ay hiniling niyang makipagkita sa pinuno ng isang espesyal na puwersa ng pulisya na tinatawag na Rapid. Di nagtagal, ipinakilala siya sa commander ng Rapid, na walang iba kundi si Rafi. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang posibleng pag-atake ng terorista sa isang pamayanan ng mga immigrant mula sa Arabia. Walang pag-aalinlangan, nagmadali sina Rafi at ang kanyang Rapid team sa lokasyon para mag-imbestiga. Nang makarating sila, sa isang nakakagambalang pangyayari, palihim na nagtanim ng bomba ang isa sa mga opisyal sa lugar para masisi ang inosenteng mga immigrant at gumawa ng isang pekeng ulat. Nahuli ang lahat ng immigrant at ang sisi sa pagbobomba ay napunta sa kanila. Ang tunay na salarin, si Michael, ay nananatiling takas, hindi alam ni Michael kung saan magtatago, at nagpunta sa kanyang kliyente, si Baba, na isang kaibigan daw niya. Noong una, nakinig si Baba sa kanyang problema at inalok siyang tumira sa kanya. Pero pagkalipas ng ilang sandali, tinraider siya nito at ikinulong siya sa isang kwarto. Lumalabas na nakikipagkita si Baba sa mga opisyal, at naakit sa pangako ng pamahalaan na bibigyan ang kanyang pamilya ng pagkamamamayan ng France bilang kapalit ng kanyang tulong sa pagkakaaresto kay Michael. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Rafi at ang kanyang team sa gusali at nagsimulang maghanap kay Michael. Dahil sa desperasyon na makatakas, nakakita si Michael ng isang maliit na bitek sa pader at nagtago doon. Habang nakapalibot si Rafi at ang kanyang team sa gusali, hinintay niya ang tamang pagkakataon para tumakas. Sa huli, sinamantala niya ang pagkakataon at tumakbo palabas, na walang kamalay-malay na may isang sniper na nakatutok sa kanya. Pero bago pa man makapagpaputok ang sniper, dumating si Sean sa tamang oras at iniligtas si Michael. Samantala, nagawa ni Zoe na makarating sa pinagtatagwan ng kanyang kaibigan, naghahanap ng kaligtasan mula sa mapanganib na sitwasyon. Nang araw na iyon, nagtipon sina Sean at Michael ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Zoe at nagsimula silang hanapin siya. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa pinagtataguan at nagtanong sa mga kaibigan ni Zoe tungkol sa kanya, sinalakay sila. Upang mas lumala ang mga bagay, sinunog ng mga masasamang tao ang kotse ni Sean bago tumakas. Sa kanilang paghahanap sa mga kasamahan ni Zoe, nagkaroon sila ng plano. Nakuha ni Sean ang impormasyon tungkol sa kaibigan ni Zoe na si Paul mula sa kanyang telepono, at si Michael, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagnanakaw ng bulsa, ay pumasok sa lugar ng trabaho ni Paul at nagawa niyang makuha ang kanyang ID card. Gamit ang impormasyon mula sa ID card, natunton nila ang lokasyon ng bahay ni Paul at nang bisitahin nila ito, nakita nila si Zoe na nagtatago sa loob. Agad na hinarap siya ni Sean at dahil sa presyon, umamin siya na inutusan siya ng kanyang kasintahan na si Jean na isagawa ang pagbobomba, sa kabila ng kanyang pagtanggi. Binanggit din niya na ang bomba ay paraan ng pag-atake laban sa France. Pero nang napagtanto niyang may panganib sa buhay ng mga inosente, nagpa siya siyang iwanan ang misyon. Matapos nito, nagtungo ang tatlo para harapin si Jean sa kanyang apartment, pero nakasalubong nila si Rafi sa daan. Sa kabutihang palad, nakaiwas sila ng kaunti sa kanyang paghabol. Sa ibang bahagi ng lungsod, nagsimula ang isang malaking demonstrasyon laban sa France. Kasunod nito, isang walang dahilan na pag-atake sa mga Arabong immigrant sa isang moske. Lumalakas ang mga protesta online habang nagkakaisa ang mga tao para suportahan ang kilusan. Gayunpaman, hindi nila alam na ang kaguluhan ay pinaplano ni Rafi at ng mga tiwaling opisyal ng pulisya. Sa katunayan, ang mga tauhan ni Rafi ay nagpalaganap ng isang pekeng video ng mga pulis na tumo-torture sa mga Arabong demonstrador para palakasin ang tensyon. Samantala, nang makarating sina Sean, Zoe, at Michael sa apartment ni Jean, nagulat sila nang matuklasan na pinatay na siya ni Rafi. Kinilala ni Sean ang kanyang tato, at nang mag-imbestiga sa bahay,
nakakita siya ng isang ID. Ibinunyag nito na si Jin ay bahagi ng Rapid Unit. Doon lang napagtanto ni Sean na si Rafi at ang kanyang mga tauhan ay nagpapanggap na mga opisyal ng pulisya at naghahasik ng kaguluhan. Walang pag-aalinlangan, agad niyang iniulat ang nakakagulat na paghahayag na ito sa kanyang supervisor. Gayunpaman, iminungkahi ni Karen na lumayo siya sa Rapid at nagpa siya na ibigay ang kaso sa French intelligence dahil lampas na ito sa jurisdiction ng CIA. Pagkatapos ay nag-ayos siya ng pagpupulong kay Victor para ibunyag sa kanya ang katotohanan. Sa kabutihang palad, pagkatapos ibigay ni Karen ang impormasyon, binaril ni Victor hanggang sa mamatay at ibinunyag ang kanyang sarili bilang ang utak sa likod ng buong insidente. Inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan, kasama si Rafi, na hulihin sina Sean, Zoe, at Michael at patayin sila ng palihim. Pero nang makarating ang Rapid Squad sa lokasyon, nagawa ng makatakas ng 3. Samantala, nagtitipon ang mga demonstrador online, milyon-milyong mga taga-suporta, na hindi namamalayan na naglalaro sa malaking plano ni Victor. Sa susunod na eksena, minanipyala ni Victor ang pananaw ng publiko sa pamamagitan ng isang press conference at nagsinungaling na nangangako ng pinakamataas na panukalang pangseguridad. Iniutos din niya sa Rapid na bantayan ang National Bank. Nalaman ni Sean na patay na si Karen, kaya iniulat niya ang tunay na balak ni Victor sa kanyang superior na opisyal, si Tom. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Tom dahil sa posisyon ni Victor bilang pinuno ng French intelligence. Determinadong ihinto ang plano ni Victor, kinuha ni Sean ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at nagpa siya na protektahan ang bangko mismo. Iniwan niya sina Michael at Zoe sa van at nag-isang pumasok sa bangko, nagkukunwaring pulis. Sa sandaling pumasok siya, pinatumba ni Sean ang ilang mga gwardya sa pasukan at kumuha ng kanilang mga armas. Sa loob ng gusali, nahaharap siya sa maraming hamon dahil ang pulisya ay may ganap na kontrol sa sistema ng seguridad. Nakatutok sina Rafi at ang kanyang kasamahan na si Christoph sa isang digital na reserba ng pera na nagkakahalaga ng 500 milyong euro, na may balak na magnakaw nito gamit ang isang flash drive. Sa labas, habang nagbabarilan, nalaman ni Zoe at Michael na nasa problema si Sean at nagpa siya silang tulungan siya. Pumasok sila sa karamihan at nagudyok ng kaguluhan, ginamit ang kaguluhan para mawasak ang hadlang ng pulisya. Dahil sa pagkagulo, nagawa ni Sean na labanan ang mga pulis at talunin sila. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa vault at hinarap si Rafi, na may hawak na flash drive na naglalaman ng ninakaw na pera. Pagkatapos nito, naganap ang isang matinding bar-ilan sa pagitan ng dalawang grupo. Nagawa ni Sean na maparalisa si Christoph, pero nakatakas si Rafi sa isang nakakandadong silid. Mula roon, tinawagan niya si Victor at humiling na iligtas siya mula sa sitwasyon. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, tumanggi si Victor na gawin ito. At bilang tugon, nagbanta si Rafi na ibunyag ang kanyang mga plano kung mahuli siya. Sa kabilang banda, tinawagan ni Sean si Michael at hinimok siyang nakawin ang flash drive kay Rafi. Sumunod sa utos, matalinong bumangga si Michael kay Rafi habang naglalakad ito palabas at dinukot ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Gayunpaman, nalaman agad ito ni Rafi, kaya kinuha niya si Zoe bilang hostage at nagbanta na sasaktan siya kung hindi ibabalik ni Michael ang flash drive. Pero sa sandaling iyon, binaril ng mga pulis na nasa lugar si Rafi at napatay siya agad. Habang si Michael ay nananatiling isang hinahanap na takas, humingi ng tulong si Victor kay Baba para matunten ang kinaroroonan ni Michael. Nagpalaganap siya ng pekeng balita tungkol sa isang mamimili na may mataas na bayad para sa flash drive. Sa kasunod na eksena, nahuli si Michael sa bitag ni Victor at pumunta para makipagkita sa kanya sa isang simbahan. Habang magkaharap ang dalawa, inalok siya ni Victor ng pera at pasaporte para umalis sa bansa kapalit ng flash drive. Nakakagulat, tinanggap ni Michael ang kanyang alok at ibinigay ang flash drive. Gayunpaman, nang makuha ni Victor ang gusto niya, itinutok niya ang baril kay Michael, nagbabalak na patayin siya bilang isang saksi. Ang hindi niya alam ay naglagay ng bitag sina Michael, Sean, at ang pulisya para makuha ang kanyang pag-amin at mailagay siya sa ilalim ng kontrol. Nagtatapos ang pelikula sa pagkakaaresto kay Victor at ang pagbubunyag ng kanyang masamang plano. Ang mga matalinong kilos ni Michael at ang katalinuhan ni Sean ay nakatulong upang mapanagot si Victor at nagtagumpay ang katotohanan. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.
Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.